Sa maniwala ka at sa hindi, ito lang wire. Paganahin ko yung electric pan na wala ng power sa pamagitan lang nito at saka yung kapasitor. Sa panahon ng tag-init, ang daming bumigay na electric pan kagaya nito. Hindi natin to napaghandaan kasi nga wala tayong dala ng tester na pangunahing pangangailangan sana dito. Yung dala lang natin is plier lang at saka Phillips screw. Mga bagay na mayroon din kayo sa mga bahay nyo. Ito, on the spot lang natin itong inaayos. Sinaksak lang natin para malaman natin kung may power ba siya o wala. So wala talaga siyang power. Ibig sabihin, baka sira yung kapasitor o sira yung fuse o baka naputol yung mga wirings niya. Yun lang yung tatlo na yun. So titingnan lang natin dito sa kanyang motor kung may damage ba yung kapasitor niya. So wala naman palang damage yung kapasitor niya. Minsan kasi yung kapasitor lumulobo yan eh. Ayan, pumuputok na yun, sira na yun. So titingnan natin dito sa kanyang fuse. Baka sakali kung idirekta natin gumagana. Yun lang yung paraan para malaman natin kung fuse ba talaga. So kailangan natin siyang i-direkta. Sobrang tigas na. So dito pa nga lang sa pagbukas ng mga screw, ang hirap na tanggalin. Kailangan na natin na pukpukin yung tagiliran ng mga screw para lumuwag. Ito yung mga technique na pwedeng gawin para lumuwag yung ano. Bukod sa maglagay ka ng W40, yung mga anti-rust. Minsan kasi pag naglagay ka ng anti-rust yan, dumidiretso doon sa kanyang stator. So madadamage yung coil. Minsan nag-ground pa. Sabagay wala namang ground yung ano, yung WD-40. Problema nga lang mag-oily. So kailangan mo lang talagang pukpukin para lumuwag. Hindi na ako gumamit ng mga yung pang anti-rust kasi habang tumatagal napupunta yung oil niya dito sa coil. So magka-problema. So tanggalin lang talaga siya. Ngayon nadadamage na yung mga ulo sa screw. Sa sobrang hirap tanggalin. Ayan na-damage na. O tingnan nyo. Minakmak ko pa. So pag ganito, mayroon tayong pinaka last na technique na pwedeng gawin. Ito yung napakadali lang. Buksan mo lang yun dito sa kanyang switch. Kahit na anong brand, kahit na anong electric pan. Dito ka lang pumunta. Ito yung pinakamadali na gawin. Ito, sundan mo lang to. Ito sa switch, ito. May 5 wire dito. Ito, color coding naman yan eh. Hindi kayo malito. Yung tatlo na to, itong pink, white, saka basta itong tatlo na to, diretso yan dito sa ano, sa kanyang motor. Ito yung numbering eh, sa 1, 2, 3. Tapos itong white na to, hindi yan dumadaan dito sa switch. Yun yung tandaan mo. Dalawa lang to sila eh. Ito, galing ito dito sa kanyang outlet ito. Yung sa panaksakan. So, dalawa lang ito sila. Yan, kulay itim lang at saka white. So, yung pipiliin mo, yung hindi dumaan dito sa kanyang switch. Itong itim, dumaan yan sa switch eh. Itong white, hindi talaga ito dumaan. Diretso lang yan sa cord, saka dito sa motor. Yung dulo niyan, yun yung fuse. Yun yung tandaan mo. Basta hindi dumaan sa ano. Ito lang yung gagawin natin. Itong wire na to. Papaganahin natin to, saka itong kapasitor na to. Papaganahin natin to sa pamagitan lang nito. Ayan. Bigyan kita ng mga idea na pwede. Pinagbawal to pero pwede. Ilang beses mo na to nang ginawa. Ito kasi nagdepende lang to sa kapasitor. Kaya nga naghanda tayo ng kapasitor kasi kung minsan weak na yung kapasitor, hindi rin gumagana pag ginaganito mo. So dapat malakas yung kapasitor niya. Ito, pag ganito kasi yung nagpapagana na lang nito yung ano na lang yung kapasitor. So direkta na siya lahat. Ito yung parang tinatawag na bypass. So
So ito yung white, ito yung galing doon sa cord, yung puti, yung hindi dumadaan sa switch dito. Ito, diba? Hindi yan dumadaan sa switch. Kahit na anong brand, basta maganito ka, pipiliin mo lang yung wire na hindi dumaan sa switch. Ginagawa ko lang to siya pag ano talaga, yung no choice ka na ba, yung hindi na matanggal yung mga screw. So ito na lang yung ginagawa ko para maayos lang. Pag sakali na ginaganito nyo tapos mahina yung ikot, so ibig sabihin mahina na yung kapasitor, dapat palitan mo yon kasi yun lang yung nagpapagana yung kapasitor niya. Tsaka sa mga nagtatanong kung hindi ba delikado, ginawa ko naman to dati, hindi naman nasira. Nga lang, yung bibigay talaga nito yung kapasitor niya, kasi yun yung pinakautak na niya yun yung nagtatrabaho. Pag gumagana yung electric fan mo, yun yung napupwersa ito, itong kapasitor. Siya yung nagtatrabaho. O dapat maano siya, malakas. Kasi pag wake na siya, hihina yung ikot, tapos kuminsan puputok. Yung lumulobo lang, hindi naman yung sasabog na parang ang lakas talaga. Yung wire ng kapasitor natin kulay blue, pag nagkabit ka dito, huwag kang matakot kung magkabaliktad kasi hindi naman sasabog yan Halimbawa ito, nagtatapping ka na tapos ikabit mo dito. Minsan kasi yung mga wire sa kapasitor mayroong black and white, mayroong iba't ibang kulay. So kung magkabit ka dito, kahit magkabaliktad, halimbawa dito ka nagkabit tapos yung ikot ng hangin, kung hindi siya sumakto, mabaliktad yung ikot sa hangin. So ilipat mo lang dito sa kabila din na wire. Ganun lang yung gagawin mo. Kasi parang hula-hula lang yan Hindi natin alam kasi yung color ng wire niya same lang, puro blue. So pag nabaliktad yung hangin, yung wire ilipat mo lang din doon sa kabilang wire. Tapos huwag mong kaligtaan na lagyan ng tape kasi baka maya magkadikit, masabog. So dapat yung binalatan mo ng wire, takpan mo rin ng basta lipat-lipat lang yun. Pag nabaliktad, huwag kang matakot, hindi naman sasabog yun babaliktad lang din yung hangin. Pero kung nabaklas sana natin yung motor, yung fuse lang sana ang tatanggalin natin, tapos yung dalawang fuse, yung dalawang wire na pinagkabitan ng fuse, yun dapat ang ipagdidikit ko para gumana. Direkta din yun. So i-try natin pagpaandar kung gumagana ba siya. Yan, umuugong lang siya. Try na nga natin na alalayan pagpa-start. Ayun, umiikot siya pero mahina. Ito na yung sinasabi ko na baka weak yung kapasitor niya, kaya nga naghanda tayo ng kapasitor. Umiikot siya pero kailangan mo siyang alalayan, diba? Itong pina-stop ko yung blade, huwag mo nyong gayahin kasi baka masugatan kayo. Sa akin na lang yun kasi na-estimate ko man yung lakas Ayun kailangan mo siyang alalayan pagpa-start para umikot. Napipigilan ko minsan kasi may blade na metal so baka gayahin nyo to, madadamage yung kamay niyo. So kailangan talaga niyang alalayan para umandar. So ito yung gagawin natin para gumana. Ito, papalitan natin to ng medyo malakas. Parehas lang din yung voltahe. 400 volt, 1.5 microfarad. So same lang din yung niya. Tingnan mo yung ipapalit natin, color coding, black and red. Tapos yung tinanggal natin puro blue. So dito pagkabit natin, parang hula-hula lang din. Ayan pag ikabit natin to siya,
Halimbawa ito, kinabit na natin. Pag nabaliktad to siya, babaliktad din yung hangin. So, ilipat mo lang din dito sa kabilang wire. Baliktaran lang yan. Kasi color coding nga eh. Try natin. Ayan. Gumana siya mga idol. Oh. Hindi na natin kailangan pang ialalay pag pa-start. So, malakas na yan. Ayan, oh. Lakas na yan. So, hindi na natin inalalayan kanina. Ayan. Tigilan natin. Huwag lang yung gayahin yun, ha. Baka maya gayahin nyo. Makuha nyo yung daliri nyo. May mga blade kasi na metal. So, ganun lang guys. Salamat sa panonood.